Sabi ko, paano ka magbabarko? Medyo malambot na. Kung hindi maganda ang performance ko in 1 month, papauwiin din ako. Umiyak talaga ako sa harapan ni Captain. No, Been any confirmation about your gender? hindi ka pwedeng magiging chief ko kung ganyan-ganyan ka lang. Masakit talaga kung iisipin mo na, bakit ginaganito ako? So, hindi ganun kadali yung pinagdaanan mo. Pero ng reason yung Oo, same. tama. Sabi nga natin, kung talagang desidido ka, determined ka, na maabot ko may pangarap mo, regardless ng anong gender mo. Simulan sa sarili mo. Simulan. Oo, Especially today, I mean, society ngayon, Mm-mm. open na sila. May nangyari. Touchy-touchy lang. Same na. Same pala. May same vibe ka na. So, talaga, Air Force. Sabay pa kami ni Sir. Hi guys. So we're back again here at Synergy Lounge. Episode 2 na kami. So I have here Miss Diane, Captain Malong, and our cook instructor from our training center at SPGC, Sir Hello. Dwayne. Okay. So, So, welcome po, Sir Dwight. Thank you very much. Yeah, Nice to welcome. be here. Okay. How are you, sir? Okay lang, kinabahan ko. kinakabahan ka pala. Oo. Hindi kami sanay na kinakabahan ka. So, anyhow, ayan, si Dwayne ang guest natin for today para dito sa topic natin. So, kwento mo naman, Sir Dwayne, paano ba nag-start yung career mo? Sa journey ng Seafarer. Yeah. So I start with Mercs talaga, no. Before I was customs. So nagsimula ako mag culinary while working as a custom. Then pumasok ako sa Mercs, nag-apply ako, then they undergo for in-house training for 6 months and then additional 3 months. So almost 1 year siguro yun. Mhm. As a fast track cook cadet training sa culinary sa MIT. And Okay. then MIT sa Usami. Usamis. Yeah. So, ang course mong tinapos ay Custom custom administration. talaga. So, nagkaroon ka ng work as a custom sa course mo. Okay. And then, finally, paano mo na-realize na gusto mong mag-cook or gusto mong magbarko? Gusto ko magbarko kasi yung kuya ko is seafarer din. Siya third officer ang kuya ko. So sabi ng kuya ko, paano ka magbabarko? Medyo malambot ka, sabi niya. So sabi ko, hindi kasi parang Pagluluto pala gusto. yun yung way na makapag undergo ako ng culinary while on board, no. So may nakikita rin ako una sa seafarers, gusto ko sana sa passenger. Pero mas nakita ko yung opportunity ni Mercs dati. Kasi nag-o-offer sila ng yung mga 4 years course graduate na, college degree holder, tapos pwede mag-culinary. Yung province mo sa Usamis talaga. Dipolog City. Dipolog. Uh-uh. And then, saan ka nag-college? Sa uncle ko sa MIT. MIT na talaga. Uh-uh. From there, Customs Administration. Okay. Then, sinabi mo gusto mo mag-seaman. No? So, hindi mo ba naisip na as a seaman, dapat ang kinuha mo, BSMT o Marine Transportation? Gusto ko sana mag-BSMT, pero sabi ni Mama, yung kuya mo, BSMT na kasi. Gusto ko mag-custom ka na lang. Okay. So, sabi ko, sige, doon na lang din, malapit naman din yan sa maritime naman din. Baka sakaling makapasok ako sa seafarer. Oo, kasi one of the biggest school ng maritime talaga dati is MIT. Oo, tama. So, nung napasok ka sa MERS, may backer ka o you apply on your own as walk-in? Or? Anong nag-aaral ako ng custom, sinabihan ako ng tito ko, mag-second ko ka na. So, tito Mag-training mo ka. nagpasok sa'yo? Pero hindi ko yun grab yung opportunity kasi sabi ko, gusto ko munang magtapos ng college. Gusto ko munang mag-custom kasi susundin ko yung gusto ng mama ko. So, sabi niya, hindi na ito bibigay ko na opportunity sa'yo after this. So, nag-graduate ako ng custom. Sabi ng tito ko, hindi na. Tapos na yung in-offer ko sa'yo. So, nung nagtatrabaho ko dito sa Manila, nagtitraining ako ng mga culinaries. Nagpa-part-time ako ng training culinaries. And then, nag-apply ako ni Merck. Sabi nila, kailangan mong mag-undergo ng training sa Usamis.
Pagdating ko sa Osamis naman, sabi nito, paano ka napunta dito? Nag-apply po ako sa Manila. And then with the help of my tito, no, Captain Rene Maglasang, yung family niya and then relatives, tinulungan lang ako makapasok sa MERX, culinary. Si Captain Rene Maglasang is one of the owner of MIT. Okay, Yung so, eskwelahan nila. okay. Ilosamis. Sabi. So, hindi ganun kadali yung pinagdaanan mo, no? So, nagkaroon ka ng maraming training, and then, sino sumusuporta sa iyo? Nung nag-ano ako, Kasi nag-work ka na eh, no? nag-work ako, so yun, yung self-support ako nung nag-work ako na nag-train ng culinary. Okay. So, Then, pagdating sa Osamis naman, sponsored yun ni MERX po. Sponsored sila. Scholarship kami ni MERX po noon. So, lahat ng mga culinary, I mean, yung mga ship's cookery ng Apo. MERS, dun pinadadala. Oo, Sa kami yung MIT. first ng program ni MERX na cook cadet, no? Future become a chief cook. Kasi dati yung mga chief cook sa MERX, mga Danish. so kasama mo doon puro kayo Pilipino ngayon. Okay. Puro kami Pilipino pero yung instructor namin British. Pero ang required pang cook noon ay puro lalaki, no? Walang babae. Mayroon kaming babae din noon. Half of that cadet is babae, yung half naman din is mga lalaki. Pero pari-pareho kami ng gupit noon, kalbo. Pati babae, kinalbo din. Pero dito yung agency ng MERS, di ba? So, Nasa- lahat ng mga nag-a-apply ng MERS, Pupunta ng... pupunta ng Osamis. Oo. For Kahit how yung many mga, months? 6 months. 6 months sila doon. Hindi Sagot kami... lahat? MERX. Opo, hindi kami pwedeng lumabas. Okay. So, Yung civilian hindi po, ang aralan niyo is pagluluto, no? Danish cuisine, European. So, I think hindi naging mahirap sa'yo kasi I think yan yung passion mo, no? Bali yung, Pagluluto. oo, kasi nga, siguro pagdating doon sa ang skills ko, naging parang natural way of, learnings din. Additional knowledge when it comes to Danish cuisine. Okay. So, share mo naman sa amin, no? Natapos ka ng 6 months and then ito na yung unang barko mo. So, how was your experience sa unang barko? Binigyan ako ng task ng office, no? Ang unang pinalitan kong second cook is hindi siya finished contract. Nagkaroon siya ng anxiety kasi nga ang chief steward doon is napaka-tough magbigay ng task. Since nakikita nila na we are future chief cook, no? And then Filipino, and then the nationality on board is European, ang chief cook. So binigyan kami na kung paano namin talaga capable ba kami mag chief cook sa isang European vessel. Okay. So, unang chip ko kung Pilipino, tapos Ang unang European, chief cook ko is Norwegian, tapos ang mga crew ay Pilipino. No, ang Pilipino doon is ako at electrician at 2 painter lang. 4 so lang po. kaunti. Okay. At saka mayroon pa lang 2 steward. As keyword. Okay. So, paano ka tinanggap ng mga crew members mo doon unang sampo mo? When I on board noon, I act naturally. Kasi si pinalitan ko nga yung second cook, no, is hindi siya naka-finish contract 2 months lang. So pagdating ko doon, ang chief steward ko ginanon lang ko, ikaw yung papalit? Okay. Tapos, So you know your job. Do it. So parang nabigla ako kasi walang turnover. So ginamit ko yung training ko sa MIT. Kailangan hindi Normally po- sa mga vessel na ganyan, talagang walang proper handover. Oo. Talagang go as Tapos ayaw kong ma-disappoint yung crewing or yung training center namin since yung pinalitan ko is pinauwi. So I try my best na lahat binuhos ko na wag lang akong mapauwi. Doon ko na-encounter lahat yung mga hard time na binibigay ni Chief Steward. So, eventually, nagkaayos kayo ni Chief Steward mo? Actually, hindi masyado talagang nagkaayos. Kasi umabot pa yung point na binigyan ako ng ultimatum na kung hindi
maganda ang performance ko in 1 month, papauwiin din ako. No. Umiyak talaga ako sa harapan ni Captain. No, I Kumbaga, will try my best. So, sabi ni Captain, I will give you a chance from China to Bremerhaven. This is 1 month voyage. Mm. Perform in the galley as best as you can. So, bakit ano bang task mo doon? Ano yung As a pinagagawa second sa'yo? cook. As a second So, cook. akong gagawa ng dessert, salad, breakfast, bread, Mm. lahat ng pag-a-assist ng chief cook. Minsan, ako na din nagluluto ng mga soup, mga vegetable at saka minsan akong gumagawa ng mga paperworks. Ako yung pinapagawa niya ng mga menu planning. So si Chief Steward, tanggap lang siya ng tanggap. Ganun lang ka-relax siya nung time na yun. Tanggap na natin. Pero mas maganda yun kasi na-improve ko yung Na-challenge ka. Oo, na-challenge ko. Pero ginawa mong motivate. motivate ko lang. motivation. So, Oo. then eventually, in the end, nag-succeed ka, no? nabigyan ako ni Captain ng recommendation Mm. for chief cook. First Okay. recommendation, first contract ko agad. And how did the chief steward react on that? Yun, hindi na kasi kami masyadong nagkaroon ng communication ni Chief Steward kasi siya pinababa na siya. Mm. Pinalitan siya ng Filipino chief cook na din. Mm. And that is Abilino Alarcon, Okay. who is my mentor. Mentor. That time, binigyan niya ako ng task na medyo, talaga, gusto mo matuto? Ito yung life being a chief cook in this kind of industry. Kaya-kayanin mo ba? Okay. Hindi ka pwedeng magiging chief cook kung ganyan-ganyan ka lang. Lahat ng medyo, masakit talaga kung iisipin mo na, bakit ginaganito ako? Pero, ginawa ko yun as, na-encounter ko yun, pero, as part of my learnings. So, nag-grow ako professionally sa skills sa culinary because of that mentor, si Abilina Alarcon. Okay. So, sabi niya, pagkatapos namin ng kontrata na yun, sabi niya, ikaw nang bahala. Pero, 2 contracts pa more bago ka maging chief cook. Okay. Pero since meron akong recommendation ni Captain, Mhm. so nilipat ako as second cook ulit sa Singapore. Okay. So, nung pagsampa mo, paano mo pinakilala yung sarili mo? Has been any confirmation about your gender or? Wala. As in, I act naturally lang on board. Mhm. Tapos, nun nga, sa Singapore ako nakilala as a second cook ulit Mhm. ni Captain. Sabi niya, what is your pronouns or gender identity? Okay. Sabi ko, gay. Okay. Mm. So, Okay. tinanong ka si Kapitan. May confirmation. Parang inano siya. Mhm. Pero in a nice way yung pagtanong niya. Okay. Tapos sabi niya, bakit short yung hair mo? Mhm. Bakit hindi naging mahaba? What do you prefer? Long hair or short hair? Mhm. Sabi ko, maganda sana yung long hair. Kaso lang, I need to follow the company policy. Tama yun. No? Dapat sundin pa rin natin kung ano yung, hindi yung pang sarili lang. Pero sabi ni Captain, we have female. Oo nga naman. Oo. So, yung mga babae, mahaba yung buhok. Mahaba Bakit yung siya? buhok. Hindi pa Oo. pwede, di ba? So, So, parang ganun. we have this company policy, no? Mm. You accept your company policy when you join the onboard. You accept in the onboard, no? Within 24 hours, you accept that there's no discrimination on board. Ayan. Tama yun. So, I will ask for I would like to ask the so office. gumawa ng paraan si Kapitan na para payagan ka na Oo. magpahaba ng buhok. So, sabi ko, hindi pwede yun, Captain. Sabi niya, I'll try to ask the crewing pag nag-report ka. So, Mm. in your performance, maganda naman yung performance mo, maganda naman yung personality mo, Mm. well respected ka naman on board, bakit Mm. hindi na lang tanggapin kung ano, and who you are? And then sinunod mo si Kapitan. Hindi pa ako naniwala agad ni Captain nun kasi binigyan ulit ako ng second recommendation which is Okay. for chief cook na. Mm. Pag-report ko sa office, sabi ni ma'am, paano mo sinabi ni Captain? Sabi ko, nagtanong lang naman siya. Pero ma'am, sinunod ko naman yung policy natin. Oo. Pero, nung nakita ni ma'am, medyo mahaba yung buhok, hindi na sila nagsabi na cut your hair. Baga nilinaw mo na hindi ikaw yung humingi ng pabor. Hindi, opo. Si Kapitan yung nakapansin na nangyari. Sa mga tagluluto pa naman, hirap pag may nahuhulog na buhok dun sa pagkain. So paano yun? Nung nagpahaba ka ng buhok, so So, nang paano mo nagpahaba na ako ng buhok, na-maintain yung proper hygiene?
yes, I always cover my hair. Kahit Okay. pag-join ko palang pagpakilala ko kay Captain, hindi nila nakita yung buhok ko. Okay. Kahit nag-report ako sa office, hindi nakita yung buhok ko. Kasi And then, naka-hairnet ka, gano'n. Nakatago yan, tapos Ay, yung Tapos, culinary cap, something. oo. Nung nagkaroon ng confirmation on board, no, how do the crew treat you na nagsabi ka na? Oo. Nagkaroon ba ng pagbabago? Or... Wala naman, naging, like, I am the start of, siguro activities, like, So mas nagawa mo yung mga gusto mong gawin ng parang mas malaya, parang ganon? Or naging mas masaya ka ba? O naging mas masaya ka ba after yung actually, doon on board, masaya naman kami. Gusto nila na daw, ako, pag nakasama nila, masaya, ganun, party, pero yun pa rin, ako pa rin, unang iniisip ko pa rin is yung respeto sa sarili. Para ingatan ko yung reputation mo. Okay. Kasi para ibalik din nila sa'yo, respetuhin ka din nila. At never pa naman din ako nabastos on board. Yeah. Because as you know, a lot of companies now have this policy, no? Yung tinatawag nating anti-harassment and anti-bullying. So it's good na, sabi mo nga, wala ka pa naging experience ng harassment. So why do you think, no? Bakit walang... Siguro Wala nagsisimula kang sa sarili mo. No, sa lahat ng, siguro, ina-advise ko lang sa lahat ng mga third gender or kahit mga babae, female seafarers. First is, you need to respect yourself first. Okay. Para respetuhin ka din nila pabalik. Tama. Then act naturally. Iingatan mo yung reputation mo as a professional. Tama. Kasi kumbaga, ma-misunderstood ka man, no? May mga rules naman tayo, regulations, no? Regarding that on how we will going to handle in case na magkaroon ng mga cases na ganyan. Sa PIDOS ba, sir? Tinuturo naman yan, dinidiscuss sa kanila, especially. Dapat kasi gano'n yung mga company ngayon. So, yung mga harassment kasi, or we say, bully, minsan nagsisimula siya sa joke. Especially doon ako, sometimes na-experience ko din yung during mealtime namin. So, yun yung mga challenges na nag-start yung mga green joke. Pero hindi ka na But it depends on you, how you interpret. Parang nakaka-below the belt. Pero, yun, paano mo siya i-handle? Paano mo sila kausapin kung nabastos ka ba o hindi. Natatakot din sa kanya asarin kasi chief cook or cook Pero mayroon talagang gano'n na pa kasi since nakita naman na hindi din ako gano'n ka-stricto na chief cook, naging parang friendly lang din ako sa kanila. So siguro nakita nila na ay parang pag nasubrahan mo kasi yung as a chief cook ka, tapos beyond with your your boundary na. So, parang natural lang sa kanila maglabas ng salita na medyo green joke, pero isipin mo muna sarili mo. Pero wala bang time na may dumating talaga na parang, syempre hindi mawawala yung mga tao na nambabastos. Especially pag nakainom. Like, imposible naman. How do you handle such situation on board? Pag nakainom, yun nga. Actually, sa company namin is zero alcohol. Okay. Gano'n naman talaga. Pero, pag mag-shore leave, sometimes, like, siguro mga touchy-touchy lang ganun. Pero, depende sa'yo how you handle that. Na, kung papatol ka ba o hindi. Isipin mo muna, once na mayroong action na nangyari, kakalat yan nowadays kasi mabilis ang internet around the global with the seafarers industry. Pwedeng kilala ka na. Kaya nga sinasabi ko, masyadong maliit na yung world ko doon sa Merck's tanker kasi nga, kilala na ako ng mga crew. Okay. So gano'ng nagtagal sa Mars? Gano'ng katagal? 16 years din ako. 16 years. Tagal na. So, na-experience mo, like, pag 10 mo na on board, meron din palang parang kaparehas mo na. May nangyari. Pero hindi siya ganun ka... Same na. Same pala. May same vibe ka na. Nakita ko pero hindi siya ganun ka showy. Nahihiya siya.
Pero doon nga, Pero alam mo, ramdam mo. alam ko. Tapos Mm. sabi ko, Hindi siya open, like, hindi niya sinabi sa'yo. hindi niya, sinabi niya sa akin. Mm. So sabi ko, bakit, anong problema? Kasi para sa kanya, hindi tanggap ng public Okay. ang being show up ka. Pero binigyan ko siya ng advice. Kasi parang sabi ko, nasasakal ka sa sarili mo. Yes. Be open who you are. Tama. And then, dahan-dahan siyang nagpapakita sa... So from there, nakasundo mo na O, siya. tapos sabi ng mga crew, dati hindi naman siya ganyan Simula nung nandyan ka, bakit naging ganyan Sabi ko, at least now, parang he is Ano okay yan? na. Official ratings o chip cook din sa Ratings, yung isa Ratings. is OS, yung isa is cadet. Oo. Mm. Kasi ganyan naman sa barko, sabi nga natin, we need to try somebody na malalabasan mo ng problema mo, sama ng loob. Mahilig din kasi akong makipag-usap, especially pag loner na person. Mm. Yeah. Tama. Importante talaga yung... Wala talagang na-encounter ka na may nakaaway ka because in relation to your gender, wala namang gano'n. Wala naman. Wala naman. Oo, wala naman so far. Mm. Siguro yun, kasi ganito ko how I deal with the crew, jolly, And- friendly. And siguro May ganyan nagsisilos. yes, ganyan nakatanggap bakit siguro sa close? industriya talaga. No? Kasi ang point doon, gustong-gusto ka sa barko, di ba? Kasi Oo. ang tinitingnan naman lang, definitely is yung performance mo, di ba? Hindi naman, it doesn't really matter kung ano yung gender, Mm-mm. as long as you can perform your job well. Mm-mm. Siguro Dayan, yun yung talagang importante doon. Yes, your professionalism is the Yes. most Kaya, important. nga. Kaya naman Nick, dito sa Synergy, di ba, binavalue natin, Oo, no? naman. regardless Naman. ng kung anong gender mo. And then, as a protection tayo sa Synergy, ayan, marami Sa tayong sourcing, mga, like, may mga applicants din kami na, so, ayan. na-encounter. So, na- patuloy Pero sila so far na ngayon, pagsasource. since itong company natin, we are aware no about that regulations to the company, no. Mm. So no harassment, no Bullying. and then no discrimination. Yes, non So, discrimination, equality, Educate gender naman tayo equality. ng crew Yeah, natin. especially today, I mean, yung society ngayon, Mm-mm. open na sa mga, So yun yung nga mga advocacy dahil na, mayroon naman Kasi, tayo maraming tao na katulad mo, na nangarap, na maging seaman. So, bakit natin ipagkakait, di ba? Yes. Kung yung mga kaya mong gawin, kaya naman din gawin ng mga tunay na lalaki. So, anong problema? Bakit Mm-mm. hindi? So, siguro lang, it really deserve na kailangan meron tayong matatag na policy na para protektahan yung mga taong kagaya mo. Oo. And kita naman natin as of now, no, from being a chief cook, now he is our instructor, no, yung head instructor. head instructor sa instructor. ating training center sa culinary, no. Culinary. So maganda nga yung offer ng Synergy ngayon. Mm. We have our in-house training for catering department, especially the chief cook and the missman. Okay. Kasi hindi lang naman tinuturo namin doon sa in-house natin sa Synergy culinary. Mm. We also focus on management. Okay, very good. Not only for the chief cook, also for our beginners na Yeah. mga catering department like steward, Steward, second cook, messman, yeah. and missman. Management and siguro hygiene. And hygiene. So, Hygiene. nandoon na kasi yan yung hygiene. Kasi sa Oo. culinary, Very nandoon important. Nandun na. food safety naman kasi nakapokus. Pero, one thing is, paano ka maging, kahit magaling ka na chief cook, pero hindi ka naman ganun ka naintindihan yung management sa chief cook. Okay. Kasi, napakalungkot sasabihin na minsan, ang chief cook parang mababa tingnan nila. Mm. Pero napaka-tough na job ang chief cook. Chief cook, yes. Ang hirap kasi nandoon na sa'yo yung management, budgeting, team leader, no? And then, ngayon, paano, lagi na lang may issue. Steward and chief cook hindi nagkakaintindihan. Okay. tama Anong yan. kulang? Mm. Yung chief cook magaling naman, 20 years in experience. Correct. Ano ba Bakit? normally ginagawa ng steward? Like, sa submerged, anong ginagawa naman? Ang steward talaga is, housekeeping, number one. Then, assist chief cook, no? And then, salad, dessert. Mm. How about chief steward? Chief steward, no? Sa mga Danish flag, siya yung chief cook, actually. Mm. Okay. So, Dwayne, sa tingin mo, ano yung pinag-uugatan? Bakit nagkakaroon ng gap? O anong sa tingin mo yung Ang kulang ng pinakamadalas? chief cook kasi management
training. Mm. Hindi niya minsan, ngayon ko nga din naintindihan yung kulang ng chief cook pagdating sa management. Since nandito na ako sa industry natin, no, I joined Synergy. So, nakikita ko yung chief cook, no, kung anong problema niya, nagsasabi sila sa akin. Nagsasabi din yung steward kung anong problema nila ni chief cook. Mm. So, yun pala ang kulang is management, Okay. behavior management ng isang chief cook. Tama Ngayon, din, ha? kaya ko in-inject yun sa training natin para kahit papaano we start na maging competitive yung standard natin sa Synergy. Correct. yung Tama catering. yun. Because as a chief cook, dapat ikaw yung manguni. Opo. Dapat ikaw yung mag-motivate dun sa messman mo. Yes. Minsan, nangyayari parang yung chief cook pa yung problema. Ano? Oo. Especially baguhan kasi yung messman. Eh. Pero as instructor, ano yung mga challenges mo naman dun sa pagtuturo dun sa Ang challenges ko kung sasagutin, especially may mga baguhan like wala pang experience, recommend ni ganito, recommend ni ganyan na may Well, may messman. ang mga baguhan naman, mas masunurin sila Mm. kaysa mga with experience. Mm. Kasi sasabihan ako ng mga chief cook na 20 years experience, 25 years experience. Ba't ikaw nagtuturo dito? Mm. Okay. So, paano mo hinahandle yung mga ganung sitwasyon? Mas may experience kami. Sabi ko, well, bakit kaya hindi ikaw nandito? Di ba? Kung maganda sana yung performance mo, Mm. dapat nandito ka. Pero hindi naman ako perfect para magsabi ako sa'yo ng ganyan. Oo. Dapat maging open ka, keep on learning. Kahit chief cook ka, kahit Tama. may mataas na yung experience mo, Mm. ang importante talaga, keep on learning. Tama. Mm. Attending So, kahit- seminars and trainings. Kahit siguro yung pinakamagaling na chief cook, dapat nag-aaral pa rin eh. Yes. Laging may bago. Kahit kang- ako gusto ko pa rin Total. mag-aral na Correct. mag-aral. Dun sa kabila, I mean, paano kina-categorize yung like, kunyari, chief cook, Mm-mm. magti-training doon, messman, magti-training doon. Paano mo sila, like, paano mo tinuturuan si messman, paano mo tinuturuan si chief cook? Especially may mga chief cook na talagang, like, parang experience na sa mga hotel, sa mga Kaya nga dati sabi ko, bakit ako ang magtuturo dun sa unang recommend sa akin ni yung mentor ko si Captain Lizam, Okay. Ma'am Darren and Sir Joshua. So, na-meet ko lang talaga si Captain Lizam during na Oo nga. inano niya ako, ni-refer niya ako dito. Actually, ayun. Wala kasi kami alam. How do you actually end up pala sa Synergy? Kasi Training center. nagbabase, yun nga, naghahanap sila ng chief cook instructor. And then, sabi ni Captain Lizam, we will look for a chief cook na hindi tayo mapahiya sa Synergy. Okay. So, sabi ng mga crewing, ito yung mga candidates. So, nagpipili sila ng candidates, sabi ko. Tapos, nasama ako dun sa mga pagpipilian nila. Candidates. So, Sabi ko, sir, bakit ako? Mayroon namang mas mataas pa yung experience sa akin. Sabi nila, based on the appraisal, tapos recommendation ng captain, kasi nga, you're one of the most request chief cook sa mga captain. Ikaw yung kinukuha sa mga new building vessel. Okay. Sabi ng crewing, wala kaming magagawa kung si captain nag-request na siya ang And you Kukunin. right away grab the opportunity. hindi pa agad talaga kasi na Dahil nagbabarko ka pa nun, di ba? Oo. So, ibig sabihin, titigil ka, magbabago ka Oo. ng career. So, Oo. what made up your mind? Nag-try lang ako 3 months una kasi sabi ko, una is gusto kong makapag-Christmas sa Pinas. Okay. Then after my 3 months, sabi nila, okay, i-continue natin ng additional 3 3 months. months. Sabi ko, Mm. Captain, hindi talaga ako yung good in public speaking. Mm. Baka hindi, alam namin, may Kaya tiwala mo. kami sa'yo. Mm. So, wag mo kami ipahiya. Doon yung pressure na kailangan kong pagbutihin kasi nga nakakahiya naman sa mga mentor ko kung Tama. ganun Mm. ang performance ko. From the start talaga, parang nakikita ko yung yung opportunity with a purpose. Oo. Kasi prior to that, wala kang talagang experience sa pagtuturo or Wala. sabihin Wala. natin. Pero pinagluto ka para tumikim din sila Captain Lizam ng Yes, and oo. sila Ma'am PB ng mga Mm. Pinaluto ako doon sa training center. I remember yun.
Okay. And Tapos, ano yung mga cuisine na niluluto doon? Lahat, no? Lahat ng klase meron kayo doon. sa culinary we focus on Indian cuisine Indian and then European. European. Yan. Kasi Then yung mga crew Asian. natin. No? Mm. Tama. Mga biryani pa na. And how do you find our trainees? Okay naman ba? Some of the trainees, during trainees okay naman sila. Mm. Sumusunod naman talaga. Yun lang hindi ko sila hawak pagdating na sa barko. Barko. Pero yun pa rin ang inahahabilin ko sa kanila. This training is not end here. Okay, yes. Kasi Tama ka ako, doon. Hindi lang kasi yung training eh. Dapat yung motivation and the value that they will learn out of the training. That it is that cooking is actually a continuous learning process din. No? Oh, kaya kasi- yun sinasabi ko sa kanila na alam nyo, nandito ako hindi lang para sa sarili ko. Dumaan ako ng maraming culinary training. Ayan. Siguro si Nick nakaka-relate kasi si Nick nagluluto. How about you, Dayan? Nagluluto ka ba? Ako tagakain lang. Oo. So yung sa training, tinuturuan mo rin sila mag-victory. Yes. Oo. Ay, Because ay, Yung yung pinaka-importante. yung pag-budgeting, no? Pagbabudget. Yun ang budgeting, pinaka-importante. strategy of how the Kasi hindi naman make, pwedeng luto ka lang ng luto. oo, hindi. Yung mga budget or key ports, no? Na saan pwede mag-order, anong dapat na mga kailangan talaga. Hindi yung Audit. And then basta makikita nila doon. correct. Saka yung walang masasayang, no? Walang masasayang. How can you be So, pati very yung mesman, innovative no? na walang masayang? Pati mesma, tinuturuan mo rin ng ganun. Pati ang misma tinuturuan ko ng ganun. Kasi in case of ang chip cook, Oo nga, magkasakit. Oo. Pero one of the most important talagang tinuro ko sa kanila is yung galley management. Yung buong operation. Kasi nakita ko sa certificate natin, food safety and galley operation. Food So, safety. Nandun na yung culinary, food safety. Okay. Pero what is this galley operation? Supposed to be that is management. Para maiwasan natin yung mga conflict ng chief cook at steward, no? Mas maganda dalawa ang attendees ko na rank, steward or missman and the chief cook. Ipapaintindi ko sa labot paano nila magiging maganda ang operation sa galley, maganda ang outcome ng food sa galley, no? Walang magaling na chief cook kung ikaw lang mag-isa. Correct. Tama yun. Ang best ingredients is yung teamwork also. Yeah. Teamwork. Doon Kasi mo dalawa lang sila normally Oo. sa barko eh. Oo naman, syempre yung steward, mag-iiwa muna ng mga sibuyas. May anong tawag nun? Mise en place. ang Mise en tawag place, sa yes. culinary. So may 30 minutes Kaya nga, mise en yan ang place. sinasabi ko, no, hindi po pwedeng walang teamwork dahil dalawa lang kayo doon. So, mapapadali yung trabaho kung kayo talaga pero magkakagulo. depende sa chief cook, doon ko pinintindi sa chief cook, paano niya i-deliver yung task ni steward. Marami din ginagawa si steward, naglilinis siya ng Yun nga. kabina. Kaya dapat yung support ni Chief Cook nandun din. Hindi yung panay utos lang. Panay Yung mga utos Chief lang. Cook kasi na ganyan, lahat iaasa lang kay Messman. Kung sabihin, mas mataas ako sa'yo, gawin mo to. And normally, yung mga Messman, baguhan. Sometimes, sunod lang sila ng sunod. They end up actually being so exhausted. Doon nangyayari yung problema. Kaya, So, so, walang support. Walang Kaya support. parang, kahit kunting hiwa lang, dapat ang chief cook marunong mag-appreciate Correct. para gaganahan yung assistant niya. Mm. So, sabi nga, paano magiging good management ang isang galley operation? Anong foundation doon? Sabi ko, nag-i-start siya sa communication. Kung ang Number one. misman mo mahirap i-manage, nawawala, or saan siya So, dapat, pupunta. tama yun. Ano, Communication. two-way, open communication Oo. talaga. dapat. Mag-start Meron. ang Yun chief ang cook di ng mawala. communication. Sasabihin niya, o pwede tayo mag-usap. mm, Then, start the plan. Mm. Ito kasi yung plan ko, ito yung plan mo. Mm. So ito yung plan ko, adobo, sinigang, adobo ulit. So, ang ibig sabihin is yung paano yung trabaho nila ba. Para hindi ma-misunderstand ni steward yung anong binibigay na trabaho ni Chief Cook. Maintindihan din niya ang trabaho ng Saka Chief dapat Cook. maintindihan din ni Mesma na ginagawa ni Chief Cook para din sa kanya. Kasi saan ba siya papunta? Di ba? Para maging Chief Cook din. Oo. Later on, dapat ma-promote siya sa Chief Cook para din yun sa kanya. Sa barko ba, like, sa gabi, mag-uusap ba si Chief Cook at si Mesma, anong ulam kinabukasan? Ako kinakausap ko yung misman ko.
Oo. Kasi since mayroon na kaming menu, ano bang gagawin natin? Okay lang ba to? Kasi naghihingi din ako ng idea sa misman ko. Hindi yung ibang, maybe yung ibang chief cook, I am the chief cook, ako masusunod. Pero gusto ko din na mayroon akong magsasuggest din. Oo, Baka may mas sasuggest sa maganda. Okay. Oo. Or baka minsan may mas ikagaganda, kaayos pa. Malay mo, mas mayroon ma-share din ang misman na Oo, correct. matutunan din ang chief cook. So, hindi porket ikaw chief cook, alam ko na lahat. You need also to learn something from others, Oo. no? To improve your Correct. skills. So, yun, nagbigay si Miss Man. Tapos, ayun, pag-usapan namin, kailangan ko ng tulong mo. Yun, napapasok na. So, si Miss Man, hindi na siya magsasabi ng no kasi napag-usapan na namin yan. Tapos, dahil doon, mayroong teamwork na nabuo na. Na-achieve, naging maganda yung output. Nagiging maganda yung Kaya outcome. na nagkaka-komportable. So ngayon nga dyan sa training center, hindi mo ba namimiss ang pagbabarko? Ngayon, no, sabi ko, sana, because of this opportunity, no, sabi ko, opportunity with a purpose kasi nga hindi ko pa rin pinapabayaan yung mga chief cook na dumadaan sa akin kahit on board tumatawag sila sa akin, ito yung problema namin, tapos na-advise ko, tapos sabi nila, ay thank you kasi parang gumaan na yung pakiramdam. Namimiss ko yung pagbabarko pero parang yung yung purpose ko sa training. Na parang napalapit yung puso ko. Pero sana, naisip ko, sana yung natutunan ko sa training center, ma-apply ko na din on board. Baka after Pero, na itong podcast, mag-apply na yan ng chief Kaya cook. nga. Naman pa rin. Kasi nararamdaman ko siya, no? So parang yung fulfillment. Parang ako, pag nakababa, no? Pwede ko magturo, pwede ko sa training center, nakakatulong ako. Pag nakikita ko yung halaga ko ba, may value pala ako dito. Parang minsan, yun ang pipigil sa akin para Kumbaga, iwanan nagkaroon yung ng trabaho. reason yung stay. Tama. So, ganun din sa'yo. Ganun din sa akin. Pero, yun nga, di ba, marami tayong na-encounter na mga chief cook na mayroong problema on board. Hindi ko din maintindihan kasi ganito yung report ni Captain, ganito yung side naman ni chief cook. Hindi natin makikita visually. Pero possible sana kung may chance, no, to visit the vessel. I will go on board training. So, yung chief cook na may problema, tuturuan ko doon, ganito yung gagawin mo para ma-solve natin yung problem. If possible, walang uuwi na chief cook. Wala tayong not hard. So, bakit natin i-preserve natin yung chief cook? Kung may mali, itama. Para hindi tayo mag-rehire para ma-preserve natin yung standard ng catering department sa company natin. Pero sa ibang company, ginagawa ba yan? Like mga chief cook, sumasampa. Like yung mga... Mayroon sila sa Merx. Sa Traveling cook ang tawag nila. Talaga. Meron Wow, pala sarap ganun. dun Pwede ba traveling Kung cook hindi pa ka rin? pala naging seaman, no? Seaman ang tawag sa'yo, nagbabarko ka, naging ano ka kaya? Ayun. Magandang question. Siguro yan, nasa Kap. custom ako ngayon. Custom. Hindi mo pinalak mag-doktor, piloto, something, or... Or artist. Gusto ko mag-pilot noon pero sabi ng mama ko wala naman kaming budget para okay. sa Kaya pumasok ako ng Air Force as a So talaga Air Force. Sabay pa kami ni Sir. Ano yun? Parang reserve? reserve po ako. Talaga? Naging advance po ako, nag-officer po ako. 'Di ba dati sa college may RO tayo. So pumasok ako as advance, second lieutenant sa Air Force. Kaya yung picture ko, natatawa sila, ha, ikaw yan. Ikaw, Kasi medyo So, boy ka. in what you are telling us, no, so parang lumalabas na whatever gender, no, yung gender mo never naging hindrance, no, sa kung ano yung maging gusto mo. Gusto ko. Piloto, seaman, Maganda sana. you just push through, no? So, Maganda sana kung may picture si Sir Dwayne ng Batos. Yung yun nga, di ba, masyado ako yung magsalita ko, medyo maliit yung boses ko. Nagugulat sila sa akin sa field. Nagko-command ako ng isang platoon na ganun kalaki pala yung boses ko. mo. Tapos, nagugulat, nagtatawanan pa sila at first. Pero syempre, kailangan kong maging malakas yung boses ko. Dapat susunod sila. Kasi mga lalaki yung platoon ko. Then, mayroon kasing nag-encourage sa akin dati sa Vedra, sa Air Force, na may chance ka, ang laki ng chance mo magiging Air Force kung gusto mo mag-pilot. Kasi nga, kung wala ka namang budget yung parents mo, pwede ka maging Air Force pilot. And then, yan na yung beginners mo sa
Sabi ko, nalaman ng mama, hindi pwede, delikado yan. Mag-custom ka hanggang sa napunta ako sa ganitong industry. Okay. Ilang years siya dun sa custom? Ilang years ka sa I think custom? my picture, 1 year lang 1 year lang. sa Terminal 1 Okay. cargo. May picture ako sa airport ko, pero Ayan. So, sa mga pinagdaanan mo, Dwight, no? So, sa pagiging gay gender mo, so, ano yung masasabi natin na mga lessons, no, na pwede natin i-share na despite na ganyan, nagsiman ka, naging instructor ka ngayon, nagbala ka pa na naging mag-Air Force. So, ano yung mga lessons na pwede nating i-share na siguro ang lesson ko na na-share is yung, be who you are, tapos professionalism. Dapat Yes, may ayan, respeto ka pinakamaganda. sa sarili. Correct, professionalism. Para yung lahat ng makikita ko, kahit saan ka man mapunta na field, mayroong respeto at magiging isa siya sa improvement sa isang chief cook, no, or me as a chief cook now, no, gusto kong ipakita sa company, especially I'm joining the Synergy, na tiwala sa akin. Correct, tama yun. Kasi ganun nga, no? Ang sabi nga natin, kung talagang desidido ka, determined ka, na maabot ko may pangarap mo, regardless ng anong gender meron ka. No? So, everything will really starts from you. No? So, sabi mo nga, kung hindi ka kagalang-galang, and the way you act, the way you treat people, so, sa'yo din ang gagaling lahat. No? Yun ang dapat natin i-consider. Simulan sa sarili mo. Simulan sa sarili. Kahit mayroon tayo itong sinasabi na gender, so G-bills like that, no? Gawin mo sa sarili mo lang. Lahat naman may ibibigay kung anong gusto mong maging hinihingi mong respeto. Wag lang abusuhin kung mayroong binibigay sa iyo na opportunity na like our company, no? Equality. So siguro sa mga makakarinig nito na hindi mga male, marami tayong female, no? Sa field. So marami silang mapupulot, no? Out of what you have shared with us, Dwight. As a chief cook naman, anong mga Ayan, chief cook. sabihin Si chief cook ma-share. upcoming? Sa mga chief cook natin. Sa mga chief cook natin, no? Especially Mga future yung chief cook. mga future, yung gustong mag-join our culinary world, no, sa Synergy. So yun lang, no, as a chief cook we need to keep on learning, be professionalism, and then no one is a master chef if you don't learn someone skills, no, you need keep on learning, and then especially ikaw mismo, be respectful to others. Kasi walang magiling na chief cook kung hindi maganda yung attitude mo. Sinong kakain sa pagkain mo kung... So dapat pahalagahan nila yung ginagawa nila kasi napaka-importante nila. Oo. At saka magsisimula din sa pakikisama. Tama. Okay, so meron pa tayong so I think that's all. No? So ang dami nating natutunan ngayon kay Dwayne. So thank you very much, Thank Dwayne. you very much, Dwayne. Maraming Yan po salamat ang sa time aming mo, podcast. Sir. Maraming salamat sa time. Marami kaming natutunan. So sa inyong lahat dyan na nanonood, maraming salamat. Parang kinabahan ako. Thank you. Bye. Thank you. Bye! Bye. Salamat. Thank you. Bye. Bye!